na po kami ni Doc Rich. Ang bata niyo pala, nila Doc Rich. Opo. Ay, hindi ako sumama dun sa inyo sa Sa Bonswan. Bonswan. Oo, napanood ko din eh. Yung Bonswan, sir. Gaganda na aso niya. Ganda, grabe. Ayan, so andito tayo sa San Juan, Batangas. Kasama natin si Doc Gab. Opo. Doc Gab, ano po yung buong surname niyo? Gabriel Maulion po. Maulion. Maulion. Ayan. Opo. So si Doc Gab ay isang vet. Kaya no wonder siya ay nag-aalaga ng mga Carabao. Sir, bakit Carabao ang napili mo? Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Palapit na ang agribusiness How It Works Grand Meet and Greet. August 18, 2024 sa Gazebo Royal sa Quezon City. Makakasama natin ang mga special guest speakers. Ronald Mascareñas, former president ng Chooks to Go. Guido Bagsik ng Gid Bagsik Rice Mill. William Q. Lim ng Mega Sardines. Jomar Hizon ng Pampangas Best. At syempre, ako po, Buddy Gansenya para sa Agribusiness How It Works. Gusto naming magpasalamat sa ating mga major sponsors. Crispy King, sarap, busog at budget. Amo, ako'y magsasakang organiko, itaas ang ani, ibaba ang gastos. Agridome, empowering you with digital agriculture. Tuburan Coffee, handpicked and roasted with love. Rural Bank of Angeles, your rural bank of choice. One Sky Haro, basta aluminum, One Sky. Don Benitos, ang pambansang kasava. Greenland Organic Fertilizer, katuwang sa pag-asenso ng magsasakang Pilipino. Bulacan Dragon Fruit Depot, source of quality dragon fruits and planting materials. And we would also like to thank the following. Romsol by Rumen Nutrition Solution. Pampangas Best. Mega Prime Foods. Godel by JCG Marketing Group. Sandoval Best Farm Fruits. Razons by Glenn. Don Ricardo's Lechon. Agrimac Philippines. Allied Botanical Corporation. Tate Aqua Feeds. Don't forget to register. Strictly no walk-in. Agribusiness How It Works Grand Meet and Greet. August 18, 2024. Gazebo Royal, Quezon City. Ano sir kasi tawag dito, nag-start po yan, college days ko pa po. Yun nga po, parang starting po ng 2018. Parang tinur po kami dati sa parang mga ganitong facilities din. Tapos parang sabi din nila na parang nag-encourage po sila na mag-start po ng Carabao farming. Kasi nga po, most of mga farm dito sa Philippines is yung dairy nga po, yung mga Holstein, mga ganun lang din. If ever din po nagpo-promote sila, sabi po nila most of the parang farm po talaga nila is tawag dito sa norte, sa Bulacan, sa Nueva Ecija, mga ganun lang din po. So if ever po tawag dito, sabi po nila wala pa daw po masyado dito sa south. So yun po, nung nakwento po sa parents ko, yun nga po si daddy, talagang na-encourage po siya na tawag dito, na mag-try. Opo, mag-try dito. Nung college pa po ako, tawag dito, nakausap po yung PCC. Nung nalaman nila na taga dito po ako, na-encourage din po nila ako na, gusto sige, kung kaya ng place ko, kasi lagi po yung may requirements daw po. So if ever yung requirement na place, yung large size, kung may mapapakain, mga ganun lang, then bahay. Yun lang din po, actually yun po yata yung tatlong na-require sa akin. Parang dapat may mapapakain ako, may lupa, tsaka tawag dito, facility. Ilan din po. So, kinonstruct nyo lahat itong facility? Opo, unti-unti. Nag-start po kasi kami unti-unti. Nag-start po kami dalawa lang. Parang ni-require po muna kaming bumili ng sa amin. Tapos nung nakita po nilang kaya namin magbuhay ng kalabaw, doon po kami nagpa-loan. So, yun po yung maganda ding na pwede ko i-share din na
pwede rin po silang mag-loan sa PCC. So, ganyan ka-supportive yung PCC. Yes, po. PCC is Philippine Carabao Carabao Center. Ipapakita ni Doc sa atin ngayon, Ayun po. ikakwento niya, magagatas tayo ng Carabao. Carabao. Ito po si Go, Doc. Madam. Madam ang pangalan Madam niya. po ang pangalan niya. Siya po yung aming isa po sa mga unang siya po ang unang-una naming Kalabaw alaga ninyo. dito. Yes po. Mm-mm. So if ever po tawag dito, yun nga po. Ito po yung una namin din pinagawa, yung milking facilities. Milking, ayan. Kasi dapat po comfortable sila, hindi rin sila dapat masyado gagalaw. So ito, Doc, ano yung proseso in preparation bago mo siya gatasan? ayun po. Ngayon po kasi, dahil nga po limited yung space. So if ever po tawag dito, talagang pinapaliguan na namin sila dun sa area nila. So important po na, ayan po, ligong-ligo po talaga siya. Nakaligo na si Madam. Nakaligo na po siya bago siya pumunta dyan. Pinapalinis din po natin yung dede ni Madam. Tapos make sure lang pong hindi siya putikan. So linis na siya ngayon. Yes po. Ito si Pia. Or doon ka kay Kuya siguro. Yan po. Yan po si Kuya Chris at si Ate Maylene. Hello Kuya Chris. Yan po. At saka si Ate Maylene. Maylene, Mag-asawa po sila. Sila po talaga yung usually po pag mga ganyan din po talaga pag sa mga kahit naman po anong animals, usually pati sa baka. Minsan po pagka yung hand hand milking, meron po silang gusto nila yung may certain tao. Kung nasanay sila sa isang tao nagmi-milk sa kanila, Yun lang ang gusto nilang mas maganda po. Yes po, kasi yung hawak dun sa dede, minsan may factor din po siya. Tsaka may factor din po na babae. Usually po, pag babae po yung magandang nagmi-milk. Yan lang din po. Tapos, Pero mas malakas ang grip ni Kuya, oh. opo, mas mabilis natatapos. Nasanay na rin po siya dyan. Siya po ang mga nagpapakain. Tapos, usually po, pag nagagatas tayo, mas maganda po nakain sila. Bakit Usually ba? po. Pagka ganyan po kasi, mas maganda po yung milk letdown ang tinatawag natin. So, if ever po, mas distracted sila, nag-i-enjoy sila kumain, mas nagbibigay po sila ng gatas. Yun lang din. Ayun lang din po siguro yung difference pag yung mga mas production na milk. More on po sila, pupunta lang doon, tapos gagatasan, tapos na, hindi po kumakain. Mas maganda po, kumakain din po talaga. So, Doc, ilan ang Carabao ninyo na ginagatasan? Ngayon po, 3 po sila. 3. 3 po, pero po yung, ngayon po, ang buntis ko po ngayon is 4. Pero yun po yung 4, hindi pa po ginagatasan. So, parang all in First all time magbuntis yan, Doc? Ito po, Yung 4 na Opo. yan? Parating? yun po yung mga bago namin ngayon, yung 4. Dumating po sila ditong hindi buntis. Tapos ako na lang din po yung nagpapaganda ng condition. Tapos sumpet or tawag dito, insemination. Meron din po dito. Ang maganda po dito, meron din po kasing malapit na DA. Supported po kami ng DA din. Sila po yung tumutulong sa insemination. Nag-intervene lang po ako as vet pagka kunyari hindi po talaga nabubuntis kung nakailang tries na. So if ever po pag mga ganon, nagbibigay ako mga gamot, mga ganon lang din po, mga injectables na pwedeng mag-encourage ng hormone sa animal, mga ganon lang din po. Para, kasi minsan po kasi dumadating sila dito, galing sila sa yung 4 po namin, galing daw po silang Visayas or Mindanao. So parang nagbiyahe pa sila. So makikita niyo po talaga medyo payat sila. So pag ganun po, i-condition ko pa sila tawag dito, ilo-load natin ng food para po tumaba, para maglandi, tapos para masumpitan. Or if ever po, ito po si Madam, minsan po hindi siya hiyang sa hindi rin siya hiyang sa sumpit. So minsan nagna-natural mating. Yan lang din po. Pag ganun po, nag-aano pa po kami. Kumukuha po Hanap ako pa kayo? ng lalaki. Opo, pinapadala ko po dito. Tapos, Doc, gaano kadaming gatas ang nakukuha, let's say, kay Madam? Kay Madam po, si Madam po talaga kasi yung isa sa mga highest yielder po namin kasi sa breed niya. Siya po talaga is Italian. So, if ever po sa kanya, mga 4 to 6, mga ganun po.
46 liters. liters? Yes po. So if ever po, pag mga ganyan, tawag dito, si madam po kasi ngayon medyo matagal na siyang nanganak. So medyo paunti na siya. Medyo ano na. Opo. Ngayon po, Pa-dry na. ngayon po, pinapaano ko na lang siya, pinapataba ko na lang siya ulit. Para lang din, if ever, kung ready na siya ulit mag-hit ng maganda, masusumpitan na po namin. Yun lang din. Nasumpitan na. Ayan po. Nasumpitan na rin pa naman pala po siya. 19. No, 19. Meaning na artificial insemination Yes po, na siya. artificial insemination na siya. In fairness, ang linis ni madam Yes po. Actually, sinishave ko din po talaga sila. Kasi pagka ano po, madali po silang kabitan ng kuto. Mga meds po kasi na for kuto, hindi ko rin po masyado pinibigyan kasi nga po, matitigil siya maggatas kasi hindi pwedeng parang makukontaminate po yung gatas. Opo, ganito po pag may ibang tao. Nahiya siya. Ayan po. Yung po ang ano po. Gusto niya kayong dalawa lang andyan. Yes po. Actually po, Kaya medyo konti yung Yes po. milk. So, pag may nanonood po, hindi po siya maglagay po na. actually po ganyan din po talaga pagka kunyari po sa mga big farms. Usually po kasi naghahanap rin po ako nag-consultant din po ako. Usually po pagka may bumisita lang or if ever nasira yung routine ng animal. bababa. Affected talaga yung Yes production. Shy type lang po yan si madam. Very shy type. Pero siya po talaga yung pinaka-sweet dito. Makikita niyo po yung mga anak niya dyan. Ang laki ng, ito yung bago namin tigilan ubos. Wala siya. Kapitan mo, ayaw niya ibigay. Pero nandyan yung gatas niya. Makikita, ano po talaga siya, mag-shrivel up po talaga yung dede pagka ubos na. So pag ganyan po talaga, ibig sabihin po medyo napipigilan niya yung paglabas nung nung gatas niya. Hindi natin ding parang ma-share din siguro sa viewers nyo na talagang ano po, ang mga animals talaga natin, magbibigay sila sa atin ng food or if ever ng mga needs natin if comfortable din sila. So mahirap po talagang pilitin. Usually po kasi nagde-demo milking po kami dito sa San Juan. Kasi kami lang po yung may milking na parlor na area. So ngayon po, nag-i-encourage po kami ng mga kapitbahay namin na maggatas din po ng kalabaw. Actually po yun, dito po ako nag-hold usually ng mga seminars ko na nag-i-encourage po ako na maganda rin siyang business, maganda siyang hanap buhay. Kasi tawag dito, ayun po yung difference kasi dito sa San Juan. Yung mga napier po namin, tawag dito yung mga dayami. Kasi ano po talaga to, yung San Juan is parang palayan. Oh. So, madami kaming water. Madaming land na flat. Pagka natapos po yung mga tawag dito, pag-aani, sinusunog. Yun po yung nakita ko po noong 2018. Like, sinusunog lang yung mga dayami dito. Sa Nueva Ecija, ginto po yun. Dito, like, binibili ng mahal yung mga dayaming napagtabasan. So, dito nung nakita ko pong sinusunog, sabi ko, may potential yung area namin na mag-alaga. Yan lang din po. Kaya doon po yun. Ngayon po, nakapag-deploy po yata dito ngayon sa San Juan, yung PCC ng almost 20 po yung pinamigay nila na kalabaw dito sa San Juan. Tapos, yun po, tawag dito. Hinihintay pa po namin mabuntis. Yan lang din. Tapos, usually po, pagka nabuntis na or nanganak na, dito ko po sila ituturuan maggatas para lang din po, if ever, yung gatas na makukuha nila, kami na lang din po yung magdadala. Bibili. Opo, yan lang din po. Parang mga ganun lang din po. Kasi para, mas ma-encourage po sila. Oo. Tsaka, Kasi normally yan ang problem. Opo. Saan nila ibibenta, mga ganyan Opo. Kaya din po, yun nga din po, kaya dito po ako nagpapasimposium na hindi na nila problema kung saan nila dadalhin or sino magdadala. Para mga ganun na din po. Parang kukunin na lang namin, tapos babayaran. So kayo po ang nag-recommend sa mga farmers sa TCC? Opo. Oh. Actually po, yan din po kasi yung thesis ko noon. Thesis ko po is Sige nga, Doc, anong thesis mo? Ang thesis ko po noon, tawag dito, yung grading po ng gatas. Grading. Di ba po parang napakinggan ko po dun sa dun sa isang vlog nyo, yung nag-grading po yung A, B, Oo. C. Oo. So yun lang din po. So, chinecheck ko po kung saan po yung
tawag dito, kung saan siya, anong factors pala po, anong factors yung... Bakit naging ABC? ABCD. Ayan. Yes Ang po. napanood mo sila, Po yung sa dairy. dairy sa New Yes Zealand po. of Tanay. Sa Tanay po ba yun? Tanay, Yan po. So, yun po, tawag dito. Malt. Opo, kasi nakita ko pong problema nila, hindi nila alam kung paano Naging A, naging B, hindi naging po C. nila alam. Yun po. So, yun po yung ginawa kong thesis ko po nun sa LU. Oh. Yun lang din po. So, parang yung mga factors na nagkukos ng ganon. So, yung mga time, yung mga kunyari, yung time ng kolekta. Pagka-kolekta, ano pong ginawa nila after? May gatas na ulit. Nagkagatas na po siya ulit. Opo, yun So, po. I'm sure A lahat ang gatas mo, Doc. Depende po. So, may rin Meron talaga. po talaga. Usually po kasi ako, kunyari po A po siya sa simula. Pero po yung mga kunyari first time mga anak. After 2 months, nagiging B siya agad. So parang if ever po kasi tawag dito, may mga certain animal din po. Ako po, kasi dito po small size lang kasi. Nung sa thesis ko po, big size talaga siya. Talagang malaking farm. Opo, talagang yung buong buong Batangas yung kinukuhanan ko ng milk sample. Pandemic po yun. Doc, sige Doc, ano yung mga criteria? Pwede mo natin Criteria. isa-isahin? Sige po, usually po yung criteria nun, tawag dito, collection po. Collection. Paano So, nila i-collect? Opo, so ang ginagawa po talaga namin kung sino po nagpapaligo ng tawag dito ng kalabaw nila. So magpapaligo, tsaka yung post and pre-dip. So kunyari po, yung pre-dip natin, nililinis muna ba yung dede bago kunan. Tapos pagkakunan, di ba po tapos na, naubos na yung gatas. Lilinisin ba like post-dip kung nilinis siya ulit. Kasi po, magkakaproblema sa susunod pagka hindi nalinis. Parang mga ganun po. Isa yun sa parang first tinitignan ko. Yung lalagyan po. Yung lalagyan po nila dapat hindi contaminated. If ever po dapat dito, bago malagyan ng gatas, talagang tuyo po siya ng water. Ayun. Tsaka yung cloth. Yung cloth din po, may bansala factor niya. din po. Dapat po tuyo siya nagsimula. Parang mga ganun lang. Kasi minsan po, sa sobrang dami ng ginagatasan, yung pangtakip nila, paulit-ulit lang siya. Opo. So, yun po yung isang mga factors. Kaya dapat talaga laging malinis siya. Tapos, if ever din po, kunyari, nakuha nyo na yung gatas. Ang next po is, di ba po mainit yung gatas? Dapat po bago nyo po ipack or ilagay sa closed na container, sumingaw na siya. So, parang papasingawin siya, parang magiging room temp siya. Gano'ng katagal yun, Doc? Usually po, ang naging practice po kasi parang may booklet yan. Practice po, maghihintay po talaga mga 10 minutes. 10 minutes. Papahanginan bago natin ipack. Yung sa amin po kasi, malayo po kasi yung processing. So if ever po kami, fini-freeze ko po agad. Freezer po. Meron po kami dyang tawag dito, lalagyan ng plastic, tapos sinisil ko din. Sealed po yung mga milk na tigwa 1 liter, tapos freezer ko. Ganun po siya. Para lang din po pagka na-test, pa din po talaga siya. Parang ganon. Yun po yung process ko dito sa amin. Pero mas maganda pa rin po kasi talaga yung pagkakuha, tawag dito, pa-process agad. Opo, mga ganun. Tapos Doc, yun po. balikan ko lang, Doc, yung ano. Okay, Doc, na-mention mo yung cleaning nung dede before Yes and po. after. Paano mag-clean? Pag clean po, tawag dito, usually ang starting natin talaga, yung power washer. Kami po kasi syempre yung malalaking dirt muna, like yung putik, lalo na po sa mga paa nila, mga ganun lang din. Tapos next naman po, tawag dito, usually po kasi yan, povidone iodine yung post and pre-dip natin. Pero kami po dito, more on pagpaprobinsya, hugasan mo lang talaga siya. Hugas lang. Ng may sabon. Pero ayun po talaga yung ginagawa, yung povidone iodine na pang-dip. Yung ginaganon, yung parang brown. Opo. Ganun po kasi yung mga tawag dito, yung mga pang big farm talaga. Big farms na yan. Pero pagka ganito po kasi, in-encourage ko po kasi yung mga, tawag dito, mga small household natin, more on, linis lang talaga. May make sure lang natin na, yung panglinis naman natin, malinis din. Tapos, soap and water. Yun po yung Anong papanglinis. soap yan, Doc? Usually po, tawag dito, kahit ano naman po talaga, like yung
Mas maganda po Perla. Dati po pinapanligaw ko sa kanila Perla. Hypoallergenic. Kasi, social. Opo. Pero yun po, dati talaga, nung kakastart ko po, yung sobrang baby sila. Pinapaliguan ko po sila ng Perla. Okay. Kasi nga po, tawag dito, yun po yung mga pang-disinfect din natin. Tsaka yung sa dede nila. Yun lang. Yun po, maganda nga din po yun. Pero yun po, parang mas madaling ituro po sa mga small-time farmer. Yun po. Kasi kung kunyari, problema pa sila, ang mahal-mahal ng povidone iodine natin, di ba po? Parang tapos igaganon mo lang sa dede. So parang sayang sa kanila. So parang sabi ko po, di ba panlaba lang naman din po yung Perla. Tapos hypoallergenic po yun. So if ever, ay yung pwedeng panghugas. Ayan. Dok, punta tayo doon, Dok. Sige po. Ano pa yung next na, Dok, na criteria? Yung sa cleaning naman po, tawag dito yung area po. Yung area talaga natin, dapat po lagi ding malinis talaga siya. Ang lang din po sa pag mga ganitong small time farming, kasi po mabilis mag-crack yung floor. So if ever po talaga, kasi mabibigat po sila, talagang tons po kasi talaga yung mga alaga natin. Dapat po maganda yung support sa ilalim. Kami po dito, kasi nga nag-start po kami ng very small, nakailang ulit kami opo. Para lang din po ma-perfect namin yung flooring kasi mabilis nilang nakaka-crack. Tapos, Dok, hindi mo kailangan gumamit ng mga mamahaling Hindi po. Usually po, mas maganda lang. Pero ayun po yung number one din. Wag po muna natin papagtitipidan yung kulungan nila. Yung kulungan. Kasi po, medyo na-learn na rin po namin in a hard way. Pagka medyo napagtipid-tipid natin, madali po nilang masisira. So if ever po yung mga sa milking, mas maganda po kung starting kayo ng small milking, mas maganda po yung pinakamatibay na din yung milking nyo. Kasi ikaw po, na nag-design nito, Doc? may pinagayahan na lang din po. Ginaya mo na lang din Opo, siya. ito po yung mga parang recommended sa mga book na pwedeng starting ng milk. Tapos yan po, may mga talian. Make sure po na sobrang matibay yung metal. Yun lang din. Kasi dyan sila, minsan po kasi pagka mga first time milkers, nagwawala po talaga. Nagwawala. Yes po, talagang nagugulat sa lalo na po yung mga bago namin na galing Mindanao. Yung mga galing Mindanao po namin, galing po silang free range. So if ever po, nung napunta sila ditong natalian sila, medyo adjust sila. Opo, so talagang binibaby muna po namin bago talaga masanay sila dito. Pero pag naging routine na po nila, yan po lalo na si Madam, pag binitawan nyo po yan sa umaga, dito siya pupunta. Automatic, alam na niya. Po. Hindi po siya mawawala. Alam niya po talaga dito siya pupunta. Dito ang punta niya. Alam niyang may snack siya dito. Oh. May snack siya dyan, tapos tawag dito, alam niya na magpatali. Yan lang din po para hindi siya masyado sipa-sipa. Ganun. So, kung titingnan niyo po, mukhang simple, pero make sure ni Doc na matibay. Yes po, yun po yung importante talaga. Kasi kung hindi rin po siya matibay, masasaktan po yung animals natin. Yun po yung, actually, yun din po yung number one din talaga na priority. As much as possible, matibay na siya para pag nawala sila, hindi sila masasaktan. Yung parang mare-restrain sila ng maayos. Doc, punta tayo Sige dito. po, dito po tayo. Sila. Meron pang... Yung sa linis po. Linis. Ayun dun sa class A and B po ba? Oo. Yung dun po sa class A and B, usually po tawag dito. Yung travel time naman po. Doon. Nagkakaroon din ng ano yan. Opo, kasi dapat po yung travel time ng lamig. Kunyari, nakuha nyo na siya. Kunyari, nakuha nyo po siyang liquid pa talaga. So, dapat talaga ma-maintain nyo po sa may certain temperature po talaga siya na habang nagta-travel. Ang tanda ko po, 8 to 10 What? Celsius. 8 Celsius. Pag Opo. tumaas doon, Pag tumaas po doon, usually po nagbibi. Tapos, tawag dito, may time din po siya. Ang tanda ko po nun sa thesis ko, parang mga nasa pagka lumagpas siya ng mga 10 minutes to 20 minutes na nasa above 10 siya, tumataas po yung chance ang maging B. Pero syempre po, may factor pa din naman dun sa classing natin is yung sakit ng dede. okay, kung may sakit mismo. Opo. Yun lang din po. Talaga magbibi po siya or magsisi siya pag may sakit yung dede. So yun lang din po pala, yung una-una pala. Dapat Make it i-check sure mo na healthy. Healthy yung dede. Yung Kasi dede. tawag dito, makikita naman po talaga natin yung pagka lumabas kung medyo iba yung texture.
Oo. Mga ganun lang. Tsaka kung nasasaktan sila. Ito po yun. Ang mga original ko po, ito sila. Dati po nag-start lang kami, mga 3, 4, mga ganun. Ngayon po 11 na sila. 12 12 na. na. Ay, Sige, okay. kuya, magpakain tayo. Bigyan mo na sila lahat. Kumain na po yung kids pa. Pakain ko na yung Opo. Kumain na din po ng damo ngayon. Pagkakatapos na, dapat magaging may nakahandang ng damo dito para yung kalabaw yung hindi na magawala. Gusto nila ka naman kumakain sa akin. Yun po. Usually po, pag sa pakain talaga, 10% ng body weight. Yun din po. Kaya talaga po, ang nakikita natin sa mga kalaba, kahit po sa baka, almost buong araw silang kumakain. Usually po, tawag dito talagang ang mga 16 hours or if ever 12 hours silang kumakain. Kumakain. Kain lang So, sila laging ng kain. andyan, may pagkain lang lagi dyan. Yes po. Ang style po kasi namin, tawag dito, nakakulong talaga sila. Hindi sila free range. Okay. So if Full ever confinement. Po, full confinement sila. Talagang aabutan lang sila na aabutan ng Ng food. pagkain. Tuloy-tuloy. Usually po ganun. Dok, balikan ko lang yung classification ng milk. So, Yes po. from the travel, naka-apekto rin. Yes Kung healthy po. talaga yung animal, naka-apekto rin. Ano pa po? If ever, sir, tawag dito, pati yung lalagyan. Lalagyan. Nung na-harvest. Yes po. Yun nga po. Kunyari, di ba Importante rin iba yun. po, kasi usually po, yung pinagkukunan ng different pa siya sa pang-travel. Ang Ito yung parang metal na ganon. ayun po yung difference pag sa Carabao na small-time farmers. Ang difference po kasi, ang style po kasi dito is yung nakalagay sila sa Wilkins na mga bate. Ganun lang siya. So if ever po tawag dito, kaya din po yun, in-encourage ko din po dun sa mga farmers na kahit magaganon sila, may make sure nila na malinis, natuyo yung loob. Kasi di ba po may mga crevices yun? Oo. May mga naiiwan na tubig doon. Yun po, usually nagkakos So, kahit konting-konting tubig na yon, Opo. maapektuhan talaga. Yes po, so mas maganda totally dry talaga siya. So usually po kung nare-recommend ko dyan, talagang if ever i-air dry or iinit nila para tuyo yung loob. Parang ganun lang din po. Kasi yun po yung talagang pag small time farmer, ganun po. Pero ang number 1 po talaga, yung alam nyo nga po yung milk can. Yung ganon. Yes po, yun po talaga yung pang mga big farm milk can. Pero pag mga ganun Mahal po, ba yon? Mahal po eh. Okay. Mahal medyo Ikaw, Dok, nakagamit ka ng ganon. Opo, meron po kami dyan. Actually, yun po yung isa kong mga pinantatravel. Kaya lang po kasi ako ngayon, mas preferred ko na po yung kami na po yung nagpapack isa-isa ng 1 liter, 1 Diretso liter. na. Tapos, ipaprocess na lang po. Para hindi na siya na... Kasi yung lalagyan ko po malinis na siya eh. So, kahit saan na siya ipatong, okay na. So, saan kayo nagtitest? Dito na rin? If ever po, doon po sa processing. Sa processing? Apo, parang may mga sample po akong Para pinapadala. diretso doon? Yes po. Tapos storage na rin Yes kaagad? po, parang mga gano'n. Pero tawag dito, pwede ko pong pakita din yung sa inyo yung mga, tawag dito, yung pagpacking namin ng gatas, saka yung ref. Yun po yung meron talaga kami dito. Freezer pala. Sige, Freezer. sir. Sige, Doc. Sige pa. Punta natin. Ito po yung mga bago namin. Sila yung galing Mindanao. Okay. Mindanao or Visayas, para mga ganun po. Yan Ibig po. sabihin, ganun ka-supportive si PCA talaga? Yeah. Opo, PCC. Seryoso talaga sila? Yes po. Kasi tawag dito, yun nga po, di ba, parang nag-encourage sila na mas maganda maging Carabao drinker po ang Pilipino. Yun lang, di ba? Actually, ayun nga din po, nabasa ko din, napakinggan ko din po sa inyo na hirap po tayo magpainom ng Fresh milk? fresh milk sa mga Pilipino kasi sanay sila sa powder. Powder, oo. Yes po. So, tama naman din po yun. Talagang, ngayon po, kaya din po naggawa kami nung cafe namin para lang din po mas ma-encourage namin yung mas bata. Kasi tawag dito ang mga bata natin, mga Gen Z pababa, sanay sila sa milk tea. Yan ang gagamitin mo sa milk tea. Po, if ever po, milkshake po kami. Oh. Kasi po ngayon po, hindi ko na po inano sa milk tea kasi ano pa rin yun eh. Yung milk tea po kasi, parang Synthetic galing pa pa sa rin. ibang bansa pa. So, Okay. minimake sure ko po na local, yung hinahalo ko pa rin talaga. dun sa mga milk namin is pang local pa din. Okay. Pero Pero yun nilagyan po, mo nun siya ang gubat. pwede din po. Di ba? Actually po, yung nga po, puro kaping barako, mga ganun. Oh, kaping ano po yung barako. siyang gubat? Ano siya? Di ba herbal yon, approved by DOH yun. Isa yon sa 10 in-approve ng DOH na herbal plant. Tea talaga yon.
kukunin mo yung, alam mo yung... Saan po siya saan pong area ng Pilipinas? Dami mong Pilipinas, sa kakalat Talaga lang po ba? yan. Oh. Kahit pumunta ka sa UPLB, may makukuha kang seedlings yan. Seedlings siya. Pwede kang kumuha. Cuttings yun eh. I think cuttings yun. I don't know kung cuttings or yung doon sa bunga. Alam mo, namumunga siya ng maliliit na green, tapos pag nahihinog, naging yellow, tapos red. Yellow siya pag yung hinog na. Yung bunga. Pero ang ano doon, yung dahon. Yung dahon po yung dahon, kukunin mo yung dahon, iboboil mo yon, lagyan mo ng, ang sarap sa yung lang gatas Pwede na. po. Yung gatas na, yung nakakanlang na, yung malabnaw, ano tawag doon? Hindi, masarap na. Sige po. Di lalo na pag, Opo. Actually po. Sir, itry mo, sir. Sige po, actually. Itry mo, Ano po promise. pangalan po? Chaang gubat. Chaang gubat. Alam, maganda. Kasi po gusto, ayun nga po talaga yung lagi pong goal po namin ng sister ko. Oo. Yung Kalabaw, more on local products pa rin yung i-encourage namin na try namin itinda doon. Like gawa sa atin. Mag-product dev ka. Po, sige po. Sabihin ko po yan. Kasi yun nga po nung Bakit sabi ko, doon sa cafe nyo? wala po akong milk tea. Kasi po yung mga tea po kasi natin, more on Chinese. Mga ganun lang din po, mga Lipton. Sabi ko parang hindi naman siya local. Masarap. Sige masarap. po. Promise, masarap. Sige Nung po. natikman ko yan, nasarapan ako talaga. Talaga po ba? Sige. Lasang parang tsaa rin na, yung mga tsaa na imported din. Oh, okay. Oo, lasa siya. Sige. Promise. Sige po. Ayan. Abangan natin yan. Abangan nyo po yun sa Kalabaw. Ipo-product dev. Ayan po. Ngayon po nakikita nyo pong something sa mukha nila is yan po yung feeds. Oh. Ano pa rin naman po, nagbibigay pa rin po kami ng Ilang feeds. percent ang feeds? Ilang percent ang anong tawag mo dito sa damo? Sa damon po, tawag dito actually po wini-weigh ko po kasi talaga sila. Okay. So pagka nag-weigh po ako sa kanila, usually po 30 kilos nung ito po dry matter ang tawag. Dry matter. Yung dry matter natin, tapos po yung protein usually nila tawag dito. Usually po nagbibigay na po ako yan mga 10 kilos. Usually po per milking. Per day? Yes Per day po. yun, Doc? Yes po. Taas din pala. Sa milking po natin, tawag dito. Tapos, minimake sure lang din po talaga natin na may water. May water. Yun po yung number 1 sa milking. Pero po, nagbibigay lang po akong feeds natin sa mga gatasin. Para lang din po mas... Kasi po pagka sila, nagagatas, tapos walang feeds, mabilis pong pumayat. Usually po. Dok, di ba nagbubuntis sa mga to? Yes po. Anong ginagawa mo doon sa anak? Pinapalaki mo na rin? Yes po, pinapalaki ko na rin po. Tapos tawag dito, usually po kasi ang style po ng PCC pagka sa ganyan po is hati kayo. Pagka kunyari yung nanganak na Kalabaw is galing sa kanila, magiging yung anak nila, hati kayo doon. So if ever po, pwede yung babayaran sa kanila. Or if Para ever, sa'yo na? Yes po. Or if ever po, bibigay mo sa kanila. Balik mo. Opo, ibabalik mo sa kanila. So, yun po yung nakuha namin na galing Mindanao. Ayan na po yung mga anak Nung ibang farms. Yes po. In London. So, yun po yung option namin. Kaya din po bumibili rin po kami ng sariling sa amin. Para lang din po yung ibang nanganak, sa amin na lang din. Oo, okay. In London. Pero yun po, years ka na, Doc? Dito sa Carabao mo? more on na po, starting po kami dyan, 2018. 2018. Yes po. 26 years na. Yes po, 6 years na. So, masabi mo na gamay mo na in 6 If ever years po, time. opo, actually medyo mas gamay-gamay ko na din talaga sila. Kaya din po sinishare ko na din po dito sa mga kapitbahayan namin. Kasi kahit pa paano po, mas may matutuwa. Tsaka as vet po talaga, actually vet dito sa area namin. Oo. Matutulungan ko po sila. Kasi actually nagsisend sila ng mga videos yung mga small-time farmers na, Dok, anong gagawin dito sa mga ganyan? Pag yung nagka-problema sila sa Kalabaw nila. Usually mga ganun lang din po. Ayan, kung yung mga audience natin, kung gusto yung matuto, andyan na si Doc. Po. Opo, yun Iba rin, no? Iba rin, Doc, na vet talaga ang magtuturo sa kanila, no? Saka iba rin po. Kasi scientific. Saka ano din po, yung meron ka din. Mas maganda po, kunyari like, base hand, like first hand na experience din po talaga. Kasi iba rin po talaga yung sa libro. Mahirap din po, yun po yung medyo mahirap sa case natin dito sa Pilipinas. As much as possible po kasi sobrang high-end ng gustong bigay ng mga
recommendation ng libro. Ng libro. Yes po. Very ideal. Yes po, yun. Nasa ideal world sila. So, if ever po, pagka i-share mo sa small-time farmers, nakaka-discourage. Actually, yun po yun. Discourage sila. Yes po. So, pag makita nila na, ganito lang naman pala yung ginawa ni Doc, kaya na nakapagatas siya ng mga kalabaw niya, healthy naman yung mga kalabaw niya, then baka kaya din natin. Actually, yun po yung mas maganda. Actually, yun po yung isa kong tawag dito, parang isang ginugol ko din nung pagka-graduate ko na matulungan yung mga farmers dito sa area. Kasi nga po yun, nasasayang yung mga napier nila. Hindi nila alam yung napier nila sa ibang lugar, ginto. Binibili. Opo. So, yun ang maganda. Yun ang advantage ni Doc. Kasi, based doon sa kanyang pinag-aralan, alam niya yung ideal. Yet, alam din niya dahil practitioner siya on a backyard level, alam niya paano i-adjust. Yes po. So, yung small farmers, nakaka-relate sila. Yes po. Tsaka hindi nakakatakot hindi sila matatakot na mag-farming. Kasi ngayon po talaga mga farmers po, actually yung mga second generation farmers, takot na po sila. Takot sila. Takot sa feeling nila kasi parang mahirap. Which is, medyo naman po sa simula, mahirap talaga. Ito mahirap naman, but... pero po parang worth it din talaga siya if ever magtuloy-tuloy or gumanda yung business. Usually po. Ayan. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.